bumangon ka. Ito yung sinabi ni Jesus sa anak ni Jairo na pinatawag siya gawa ng kanyang matinding karamdaman. Bagamat ito ay nakita nila na matay na. Karugtong rin ito yung pagkapagaling sa babaeng 12 taon na rin dinudugo na umawak lamang sa laylayan ni Jesus. Sabi ko nga, itong February ay pagdiriwang din natin sa pagdaigdigang araw ng mga may sakit. Bahagi rin na idinudulog natin para po sa darating na linggo at para din po sa mga susunod pang linggo at sa February 11, mga activity natin na nakatutok higit sa lahat para sa pagpapagaling sa mga may sakit. At maliwanag ko, ngayong panahon na ito ay nakikita natin na marami ngayon ang may sakit, marami nalulungkot. Yung mga fans ng Major Carol, gawa ng pagkamatay noong lead character na ang kuntusin nila, pneumonia lang. Kaya sabi nga ay yun lang kinamatay. Pero ngayon hindi mo pwedeng nilalang ng pneumonia. Kaya bahagi yun na kinakailangan talagang pangalagaan natin ang ating mga karamdaman. Maiwasan ang mga uri ng karamdaman, mapangalagaan ang ating kalusugan. Isa po yung sigurado, nais ng Diyos na tayo ay gumaling. Kaya nga yung salita natin na Jesus ay bumangon ka. Bumangon ka. Baka kasi tayo ay maling ngayong panahon na ito, no? Baka mas gusto natin lamang na isa din ang naging saniraw ng ating karamdaman na yun. Kasi gusto lang natin na yung nakahiga, nakaupo, no? Kaya kuminsan, madali rin tayo tamaan ng karamdaman. No? Kulang tayo sa pag-asayos ng ating katawan. Pero yun yung itinudulog natin sa harapan ng buong may kapal. No? Kaya di po, maliwanag nila na kahit paano ay ating pamamaraan, sabi ko nga, yung ating programa na healing, ito yung araw na linggo, masisimulan natin next Sunday. Yun ay bahagi ng pagtugon na sabi nga sinugo ni Jesus sa kanyang mga lagad para magpagaling sa mga may karamdaman. So, yun ay tungkulin din ng simbahan. Kasi ang dulo ni Jesus ay kaligtasan. Kaya mahalaga rin yung kaakibat na kung mapapalakasin natin yung ating health ministry, bahagi rin yun na pwede natin tugunan sa maayos na tamang informasyon. Kasi hindi lang mo sa pera na i-scam ang tao. Na-scam din ang tao ngayon saan? Dito magagaling.
dito magagaling. Bahagi yun na kapag mali ang informasyon natin ay nakasisira. Mag-ingat din tayo sa tinatawag nating self-medication. Bahagi ko yun na kung saan ay kalimitan ay pinaalala ng mga doktor. Sabi nga kung isang sabi ng iba ay wala nang masama ito, natural ito. Hindi yun. Kasi ako sumubok ako eh. Hindi naman kailangan sa inyo na ako ay diabetic. Ay ang problema kasi sa tinatawag natin na natural ay walang dosage. Walang dosage. Yun ang problema kapag wala yung dosage. Mabuti na lang yung tinatawag natin yung po sa health ministry ng Pilipinas ay naglabas ito ng tinatawag ko natin na 10 lamang, alam ko, 10 lamang na tinatanggap na medicine mula sa mga dahon. Medicine ito, hindi po ito kung tawagin natin ay supplement. Kasi sabi yung may mga dahon, ito pa ito, magaling ito sa diabetes. Kaya lang, sabi nga natin, hindi ko pa alam kung yung mga tinatanggap na health na Philippine health na mga gamot. Kaya lang walang nakalagay ilang dahon ba. Kasi kapag nasobra ka rin ng dahon, ito yung personal kong karanasan. Ay nanilaw yung aking balat. Sabi nga ay dinadali na tayo. Napapasobra yung pagkain ng dahon. Dapat ay makita nyo kasi may dosage din na kinakailangan natin pag-ingatan. Kaya bahagi marami na yung scam dyan sa pag pinag-usapan natin yung mga karamdaman. Kaya pag-ingatan natin, ako naman ay sabi ko nga, ay inilunsan natin ang programa na ito. Sabi ko, bahagi din ng pagkilos na ipinamamanig natin sapagkat marami ang mga may karamdaman at kuminsan yung iba ay mali yung pagkaunawa sa kanilang karamdaman at yung iba naman ay nawawalan na ng pag-asa. Nalulungko na pag pinag-usapan ay yung karamdaman. May mga pagkakataon na kung tutusin ay gawa ng pag-iisip. Kuminsan hindi tayo pinatay ng ating sakit. Kuminsan pinatay pa tayo ng ating pag-iisip tungkol sa ating sakit. Kaya dapat may develop natin yung saan in prayer. Magdasal tayo. Kaya ito po ay bahagi rin ng aking pagninilay, kaya inilulusan natin yung
healing session natin tuwing unang misa ng bawat linggo na magsisimula po sa linggo. Na may mga pagkakataon, at sabi ko nga, ay para din masana yung tao kasi makita natin mas marami pa nagpupunta sa mga manggagamot at sa mga espiritista. Paano ko nalalaman? Nakikita ko may mga papel-papel dito. Saan galing yun? Dito o. Yung kasi nilalagay nila yung papel na may langis. Kaya bahagi yun na kung saan ay nakikita natin na kung tutusin ay hindi mo pwedeng hindi tayo kikilos, lalo-lalo na ngayong panahon na ito. At isa ko sa aspeto na kinakailangan natin makita yung pagkilos yan, yung simbahan nagpapagaling. At para din sana magkaroon ng kaliwanagan kasi nga isa rin sa mga nakita natin ay mag-aanim na taon na rito, hindi ba natin sisira yung kaisipan na marami ang natatakot na magpapahid ng langis. Bakit? Kasi yung mentalidad kung bakit nagpapahid ng langis si Alin, mamamatay na. Wala ang kaisipan na Alin para mapagaling. At hoping na sana sa pamagitan ng prayer session na ito po ay attempt on my part na matugunan yung mga bagay na ito at makita natin na ang ating pananampalataya ay isang pananampalataya nagpapagaling. At dapat din makita ito bilang pagkilos ng simbahan. Bagaman sabi nga baka mamaya ay nagdadagdag lang tayo ng trabaho. Hindi naman natin alam kung mayroong kakagat o hindi. Pero kung wala man kumagat, at least ay yun yung aking prutas ng pag-ibigay na makita natin at yun ay nakasalalay din sa pinahayag na Jesus, bumangon ka at kinakailangan na makita natin lalong-lalo na ngayon sa Jubileo 2025 na naglalak